So guys, may dumating na package. Kakadating lang ng bago nating package dito. Medyo blur yata. Yun. So titingnan natin. Yan ay dumating na package. You know. Dito siya po ay. Nakita ba? Nakita ba? Masyadong nagbo-blur yung ano ko sa lamig. Galing sa lamig papuntang init. Hindi niya masyadong nag-ano. Ito siya boy. So first time ko magkaroon ng ganitong ride ano, na ano, ganito kalaking electric bike. So bubuksan natin, mag-unboxing tayo. Titingnan natin kung ano yung laman niya. At saka kung ano yung nasa loob. Yeah. Oh. Sana all electric bike. Ano yun daw yung parang motor din ano? Oo, nagamay. Siya. Yep, still good. Ito cut this off. Oh, bike po. Oof, nice. And this is ito. Meron siyang lock. Oh, may pang lock. Oh. Ito ko muna. What is this for? No idea. Yep. Ako pa pala tagal ito. Pinirapan pa ako no. May cover pa pala sa ano. Sa tawag mo dito. Sa bricks niya kaya ay pumasok ng disc. Ito, headlamp. Dito guys. Grabe yung init. Tignan natin. Lalagay tayo ng last part. Ito yung nagiging casing niya. Yun o. Dito yan. So meron na siyang minor na problema ano. Dapat yung ano niya exterior na is naka-fix sa rim, kaso ito nakalabas. Wala akong makikita pero tingnan niyo naman oh. It's not good. Ito. Kaya niya pumasok. Kailangan. So somehow nag-fit siya. Nag-close siya lahat. Pero hindi ako sure kung pag tumatakbo na safe pa rin siya no. So kailangan ko lang ano, i-charge ko siya muna tapos mamayang gabi ko na siya gagamitin kasi
Sobrang init talaga. Para akong high-blood din sa init. So yun guys, magandang gabi. Ngayon, susubukan natin yung yung scooter papuntang trabaho, Titingnan natin kung maganda yung performance niya. Kung maganda siya sa daan. Yung ilaw niya gano'ng kalakas. Ano ba? Kung maganda siya sa pang biyahe na hindi naman ganong kalong ride, pero a little bit long din. Kasi malayo din yung office ko dito sa bahay. Kaya yun, tingnan natin. Start na. Ang taas niya. Taas niya palang gamitin, guys. Ayaw niya mag-start. Ayun! Finally! Ganun lang pala eh. Laki niya talaga. Mabilis siya, Number 2. Number 3 niya, guys. Number 4. Woo! Ang laki niya. Ang laki niya talaga, boy. Oh, may cross control siya. Astig. One thing for sure, guys, is sobrang laki niya. Ang taas ng biyahe ka po, pero ang bilis niya. Off-road. So yun guys, after natin siya ma-testing, meron akong nagustuhan at saka meron akong hindi nagustuhan din dun sa sa scooter. Kasi for example, kung sa magano tayo sa nagustuhan ko. Magustuhan ko siya kasi mabilis siya para sa sa motor niya na 1000 watts lang. Is mabilis siya. Bukas magte-testing tayo ng pag-uwi natin galing trabaho. Magte-testing tayo ng speed test niya gamit yung mobile app na nalimutan ko pangalan, speedometer ata. Kasi ito yung 99% accurate siya ng speed. So titingnan natin yung differences niya kung tama ba yung yung binibigay niya na speedometer sa niya, sa parang indicator niya, at saka yung kung same sila yung lumalabas sa cellphone. Check na natin yun And then yung height niya, ang ganda kasi mataas siya, kitang-kita ka talaga. Yung yung gulong okay siya. Tapos isa pa sa pinakamaganda sa kanya is yung disc brake niya na hydraulic, hindi siya cable. So maganda yung control mo sa sa brake niya, hindi ka mahihirapan talaga. And then pa ba? Yung battery is hindi ko pa na-testing. So malalaman pa natin yan in a few months kung maganda ba yung result ng battery niya. Kung lasting ba siya or for panimula lang. Kaya masusubukan natin 'yon. And then yung absorption ng ng shock. Kasi sinubukan natin kanina sa off-road, nag-off-road tayo. Maganda siya sa off-road actually. Maganda niyang gamitin, ang lambot niya sa off-road. Hindi ka mahihirapan. One thing na ko lang kanina is meron tayong nadaanan na biglang malaking pipe kaya hindi tayo nakaakyat doon. Pero magandang gamitin sa off-road kasi parang ang lambot niyang gamitin na kahit na masyadong sandy yung daan. Parang wala lang. Punong ata ng alikabok ng sapatos ko ngayon.
Pero okay lang siya, hindi siya mahirap gamitin sa off-road. So in the next few days siguro to susubukan natin siya, mag-beach tayo. Try din natin na kung may mga malapit dito na pwedeng akyat-akyatan, kung gaano kataas yung kaya niya akyatan. Now, doon tayo sa mga bagay na hindi ko gusto sa kanya. Problema kasi sa kanya is wala siyang internal lock na alarm. So kailangan bumili ng separate na alarm. So doon sa separate na alarm is gagawa na lang ako ng separate video para doon. And yan siguro. And then yung lock niya na binili ko, gagawa din ako ng separate na video doon para mas in-depth na reason, explanation kung bakit yun yung kinuha ko. Tapos titingnan natin kung bukas kung ano man yung kakalabasan ng pagpauwi natin pagdating sa speedometer niya. Kasi kanina medyo nahihirapan ako na rush ako sa oras kasi kailangan ko pumasok sa trabaho. Pero titingnan natin kung accurate ba yung speedometer niya or hindi. Pero at the moment, it's good siya. Pero yun nga lang, disappointing lang sa price niya kasi medyo may kamahalan siya. Is yung wala siyang internal locking system na makikita mo sa ibang mga e-bike, yung pag ilalock mo lang siya ng set lock, i-alarm siya tapos hindi gagalaw yung likod na na motor pag nakalock. Wala siyang ganun. And din yung lights niya, yun. I think we need more lights on this. Hindi ko alam kung worth it ba na mag-upgrade ako ng lights niya or hindi na, kasi naalala ko din yung consumption ng battery Pero malalaman in these coming months and days. Kasi regular natin siya na ginagamit. Parang everyday use talaga natin siya. So, yun. Malalaman natin kung maganda ba siya for long term or hindi. So we're trying na kung accurate ba yung speedometer niya, sinusubukan natin ngayon. Ngayon napapansin ko, accurate naman yung ng halos 2. 30 kilometers per hour ang naaabot niya. Kaya niyang umabot ng at least 30 kilometers per hour sa ating dito sa ating phone. Tapos dito is nagiging naglalagay siya ng 38. So merong 8 kilometers per hour na difference. Maabot siya ng 39. Yun, dito sa ating speedometer dito is umaabot siya ng 40 kilometers per hour. Pero sa cellphone natin na GPS is nasa 32 miles per hour lang siya, kilometers per hour. Ayun, umabot ng 33 kahit na pa-inclined. 41, 32. Ang kagandahan lang sa na to, sa electric bike na to is meron siyang cruise control. Hindi tayo mahihirapan na mag-hold on lagi sa accelerator. Yan, umabot tayo ng 34 kilometers per hour. So malayo-layo, mabilis-bilis din yung takbo niya kumpara mo sa mga regular na mga scooters. Yun, maabot tayo ng 33 ngayon. Maintain tayo na 33. Titingnan natin kung pagdating lagpas ng roundabout is kung magbabago ba ito. Actually yung 33 niya guys, mabilis na din siya, 34, maabot tayo ng 34 ulit, So yun guys, nakakaabot tayo actually ng around 34 kilometers per hour. So ang problema ko lang sa kanya is during cruising, yung nagbabiyahe ka, is yung sa roundabout, medyo mahirap siyang i-turn or dahil hindi pa siguro ako ganun kasanayin na gamitin siya. Medyo nahihirapan akong mag-ikot sa kanya pag nasa roundabout na tayo. Pero meron pa tayong dalawang roundabout na masusubukan, so titingnan natin kung kamusta yung performance niya doon, kung medyo okay ba or makaka-adjust ba tayo rin, yan, titingnan natin. One thing na ayaw ko sa kanya is hindi niya kaya mag-start nang hindi mo nakapag-pedal assist in the
starting point. So maganda sana kahit na during nasa stop pa lang siya is pwede mo nang magamit yung accelerator. Kasi for example sa roundabout ka, pag halimbawa and rush yung mga tatakbuhin mo, hindi ka makakatakbo agad kasi pipedal ka pa ng mabagal eh. So I think kailangan ko matutunan paano set up yung kanyang sa tingin ko yung kanyang starting. Kasi yun doon ako nahihirapan eh, lalo na pagsimula ng scooter. Pero meron pa tayong baterya din tayo magdidiretso uuwi. Nadaan siguro tayo na mga iba't ibang lugar muna, which is a good sign kasi kahit na hindi siya naka full sa ano tawag ko dyan, naka full gear, is kaya niyang maabot yung halos yung top speed niya. Ang ano lang dito is kailangan mo talaga na marunong ka lang talaga sa roundabout kasi medyo mahirap siyang gamitin when it comes to the roundabout side, ano. Pero kung mga straight lang yung daan, hindi ka magkakaproblema, hindi siya ganun kahirap gamitin. Sa tingin ko talaga is yung disadvantage na lang is yung start up. Kasi maganda sana kung yung motor is kaya niyang mag-start kahit na hindi naka-move yung gulong. And sa tingin ko medyo kulang siya sa torque doon, no? Kasi nag-aanap siya ng momentum. So mas napapansin ko mas mabilis siyang gamitin kung naka-cruise control ka kaysa naka-regular na hawak sa accelerator. Yung pag-activate ng cruise control niya is hold mo lang yung accelerator for at least 5 seconds and automatic na siyang nagko-cruise control. Pero ang ganda niya gamitin. Sarap na gamitin. Tira sa battery natin. I think it's time to head home and charge it fully. Kasi hindi talaga natin siya nag-charge ng full kahapon, ano. So ito guys, tatry natin na umakyat kung kaya niya magpa-uphill. Na 2 bars lang yung natitira sa kanya. Susubukan natin kung kaya ng motor, ano. So yun, kayang-kaya ng motor, parang wala lang. Pero I think kailangan niya ng kaunting pedal assist since makaunti na lang yung battery niya. Hindi na siya ganun talaga kabilis. Yeah, kailangan mag-pedal kaunti. Thank you, Lord.